What's up katropa? So, magandang buhay sa inyo. So, matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload ng ating video. So, may project po tayo ngayon dito, isang crankcase ng X-Max. So, may papagaya po sila sa atin na design na galing Thailand. So, stay tuned sa inyo. Papakita ko sa inyo step by step kung paano ko pinoproseso yung mga ganitong project ko. So, ngayon guys, pinapakita ko sa inyo kung paano ko nililinis pinoproseso yung aking mga project. So ayan, pinapakita ko po sa inyo, ginagamitan ko po siya ng cut brush kasi kung liha lang ang gagamitin mo dyan, napaka ano lang po nung ano niya, grit, yan, mas makapit po yung ating primer kung yan ang ginagamit ko. Kaya sa lahat ng mga project kong metal, yan po yung ginagamit ko. Kaya hindi lang po yan, iba-ibang talim po ang ginagamit ko dyan. So ginagawa ko siya, pinapalitan ko ng mga talim para makuha ko rin yung mga singit-singit. Kasi hindi naman makukuha sa isang talim yan yung part na medyo malalalim, lalo na yung mga ganyang crankcase. So pinapakita ko sa inyo kung paano ko siya pinaproseso, kung paano kalinis yung ating paggagawa ng ating mga project. So guys, pinapakita ko yan, iba na naman yung talim na ginagamit ko dyan. So yan yung pang dupot-dupot ko dun sa mga singit-singit na ano niya, part niya, para malinis ko na sa gusto. Tapos ang gagawin natin dyan, bibigyan natin ng dishwashing liquid para magsilbing degreaser na rin yung mga langis-langis niya nandyan. Pwede na po siyang alisin ng degreaser. Kung wala man tayong degreaser, yan ay magsisilbing degreaser natin. Tapos ginamitan ko na rin siya ng parang Scotch Brite o kaya steel wool para makuha yun. Tapos niliha ko na rin yan, sinabayan ko na rin ng liha para makuha ko rin yung mga singit-singit doon sa gilid-gilid. So ayan guys, para makita nyo mas maganda, mas malinis yung ating pagpuproseso ng project, at lalo na para tumibay din yung ating mga project. So ayan po, ganyan po ako magproseso. Kung gusto nyo pong gayahin, mas maganda po, ganyan po talaga ako magproseso ng ating mga project. Makita matindi ng may-ari, so pinapakita ko dyan kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang aking magawa is hindi rin basta-basta. So ayan, pinaprocess po na natin yung pagpa-primer. So yan, pinapakita ko po sa inyo yan. Ang ginamit ko po diyang brand ng aking primer is Ansal na anti-corrosion. So ayan po yung kanyang catalyst, yan po yung pinagka-hardener niya. So ayan, papakita ko sa inyo, yun po yung crankcase, nakikita niya po, sobrang linis na po yan. So pwede na natin siyang i-process sa pagpa-primer. So mga tropa, so antabayanan nyo lang po kung gaano kalinis ang ating project, at kayo na rin po humusga kung paano siya katibay. Ayan po ang aking pagpoproseso ng aking mga project. So ayan guys, so dito primer na tayo. So pinabibilis ko na po yung video para medyo mixi naman yung ating video. So ayan, pinapakita ko na po sa inyo. Nagtataka kayo, kulay green. Ang anti-corrosion na Ansal po ay kulay green po siya. Ayan na rin po yung pinagka-primer ko, kasi yan po yung primer na pinaka may anti-reheat resistant na po siya. So ayan, napakaganda po niyan. Pag na ano po yan, natuyo po yan, pwede na natin siyang i-base coat ng puti. So ayan guys, pinabilis ko na yung video natin, napakita ko na dyan. Pero yan, niliha ko muna yan para makapit po yung base coat color natin. So ayan, magiging base coat color natin kasi nga yung ating project na ginagaya is more on white. So ayan guys, pinapakita ko sa inyo, yan na po yung tuyo na po siya. Papakita ko po dyan sa inyo para makita nyo rin. So ayan, pwede na natin siyang i-process sa pagpa-pattern. So nakakat na po ako ng mga pattern yan guys habang nagpapatuyo po ako. So ididikit na lang natin. So ayan, inidikit ko na yung mga star nya kasi nga may ginagaya tayo na design na galing Thailand. So shout out po kay tropa ko dyan sa nagpagawa nito, si kay Moy Taglis. Shout out sa iyo. Salamat sa pagtitiwala mo at sinubukan mo yung aking kakayanan sa paggagawa ng mga ganitong project. So airbrush graphics printing po tayo guys. So ayan, sinusukot ko na po yung baraha kasi may pattern tayo, kung matulad nyo po yung pinakita ko sa inyo na ginagaya natin. So sinusukat ko muna yung baraha para eksaktong yung sukat ng baraha doon sa paglalagyan natin part ng kanyang
design. So ayan, so nilayout ko na po yan guys. So sinukat ko lang, finalize ko lang, tapos yung naka-layout na po siya. Bali ang request niya po dyan guys, papalitan ko na lang daw ng king at queen yung ano niya, yung diba tatlong alas yung pinakita ko sa inyo dun sa paggagaya natin. Tapos yung ano, may pinabago po siya doon na bagamat nakapag-print na tayo. So ayan, pumunta po ako sa printing. Makikita nyo po dyan yung ating finished product doon sa pag-print ng pigment ink. So ayan po yung ating water slide decals na in-order ko sa Shopee. Kung gusto nyo pong makita yan, lalagay ko na lang po dun sa aking comment section yung link ng pinag-orderan ko po niya. Legit po yun guys. Yan po yung water slide decal. So ayan guys, natutunan ko lang din yan sa kapanonood ko ng mga vlog ng mga Thailand, yung mga Indonesian na nagwa water slide decals po sila. So na-try po din natin, nasubukan din natin. So okay naman siya, maganda po siya. So, yan guys is ipapakita ko po sa inyo kung paano ko pinaprocess yan. Gawa nung nakakapanood na kayo ng mga gawa ng Thailand. So ayan guys, pinakita ko yan, ginaya ko lang din sa kanila, nakagawa naman ng maayos. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano natin proseso yan. Kakat na natin yan, tapos pag cut na natin yan, so pwede na natin siyang, ayan, papakita ko sa inyo yung pagkakat. So ayan, binago na po niya yan. Yung Arai helmet na po yan, pinabago niya na para maging original po yung design niya. Ginawan ko na lang siya ng pangalan yung ano yan, Moyo. Yun, na-sprayan ko na po siya guys ng kulay puti. So pagkatuyo po niya, pwede na natin i-process kung sa susunod na mga kulay. So ayan, pinaprocess ko na po siya ng kulay red. Tapos yan, medyo mabilis na po yung video natin para mas mabilis po tayo matapos. At makita ko po sa inyo yung fill detail ng ating pagkagawa ng project na po yan. Yan po yung gaming binago na natin guys. So papakita ko po sa inyo sa thumbnail, clickbait ko mamaya kung ano yung ginago natin dyan. So ayan guys, stay tuned lang sa ating channel. Pwede naman po maglambing sa inyo, pwede naman po paki-share at like naman at mag-comment po kayo sa aking mga project. So ito guys, video na patagalan po yung pag-upload ko ng video. Gawa nga ng marami tayong project na hindi ko pa na-edit. So subscribe lang po sa aking channel, lalo na po dito sa RCR Paint Shop, aking YouTube channel. So para makatulong po sa inyo, paki-share naman po ang aking mga video. Salamat. So papakita ko sa inyo dito kung ano yung finished product ng ating project. So ayan guys, medyo napaka busisi po talaga niyang gawin yan. So nag-request rin po siya, gawan ko na daw po ng parang kaliskis yung kulay black niya para maging unique yung design po nung kanyang crankcase. So yan guys, ulitin ko po ulit, crankcase ng X-Max po yan. So ayan po, kung mapabasa nyo yung pangalan, pinalitan ko na yung pangalang Arai, ginawa ko na po siyang Moy, kasi ang pangalan ng may-ari niyan is Moy. Bali siya si Moy and Friends. Ayan guys, top coat ko na po siya, pin-struct coat ko na po siya. Tapos pagkatuyo niyan guys, ilalagyan natin ng shadow yung baraha. Ayan, kasi para lumutang, maging 3D po siya. So ayan guys, stay tuned lang po sa ating channel. Napakaganda ng outcome po niyan. So sa gustong magpagawa po sa akin yan, panoodin nyo na lang po yung aking video. Nandun na po yung saktong address ng aking location. Kaya hanapin nyo lang po sa Google Map, RCR Paint Shop. Thank you!